tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Tanong, ako, nung una pa lang, hindi talaga ako pabor na magkaroon ng investigasyon ang Kongreso dahil kasama pa po kami sa inaakusahan, di ba? So, paano naman namin imbestigahan yung sarili namin? Okay? Siyempre, ang sinasabi nun, we have to exercise oversight, no? But how can you exercise oversight upon yourselves, number one? Number two, even if it is the duty of Congress, kahit katungkulan po ng Kongreso, na gawin ang oversight function, may mga pagkakataon naman na kahit katungkulan po namin yan, out of delikadesa, hindi namin pwedeng gawin and we should inhibit. And in this case, I think Congress as a whole should inhibit from the investigation. Yes. So, ganon. So, ang nangyari, sige, tinuloy nila kasi pinayagan sila ng plenaryo, tignan natin kung magiging patas ba sila, di ba? At kung may pupuntahan ba to, kasi pinayagan nga ng plenaryo. So, noong nagmosyon si Congressman Erice na ipatawag po si Congressman Zaldico, dahil nga, tinanong niya si okay, ganito po yan, para mas maintindihan. Tinanong niya si Secretary Bunoan. More or less, ang conversation nila is, alam niyo ba yung naging insertion sa BICAM? Okay? Sabi ni Secretary Bunoan, hindi namin alam yan, makikita lang namin yan sa paglabas ng GAA. No, hindi namin alam yan kung ano yung babawasin, kung ano Pagbatas na. Oo. Okay. So, ang sabi ni Congressman Erice, sige, dahil hindi na pwedeng, hindi nyo alam yan, ipatawag natin si Zaldico. Okay. May tumutol ngayon, I think it was Congressman Abante, na ang sabi, huwag ipatawag si objection. Di ba? May mga nag-second, I move that ipatawag, madami nang pumayag. Ngayon, ayaw nilang pagbotohan, di ba? Ang sinasabi ko, pagbotohan nila yan. So, ibig sabihin, ang sinasabi kasi nila, hindi natin pwedeng tawagin as resource person ang isang congressman. Dahil ang resource person, kailangan manumpa na siya ay magsasabi ng totoo at buong katotohanan. So, kung hindi namin pwedeng imbitahan yung congressman as resource person, paano sinasabi nila kahit congressman, iimbestigahan nila? Paano mo imbestigahan yung hindi mo pwedeng ipatawag. Resource person. Di ba? So, ibig sabihin, kung hindi mo pwede ipatawag at sabihin ng congressman na ayaw ko, anong klaseng investigasyon yan? Di walang pupuntahan yan. Okay. Number one. Number two, sabi ko, sige, pagbigyan natin to, subukan pa natin, baka naman di ba, nagsalita si Mayor Magalong, sabi niya, 20% na pupunta sa Committee on Appropriations. So yun out of nawawalang pera, yun ang pinakamalaking pinupuntahan, di ba? So sabi ko, at sabi naman ng madaming congressman, wag mo kami lahatin. Pag pinatawag ka dito, saka mo sabihin na, sabi ko, sino yan? Okay, then Congressman Abante even said, sabihin mo kung sino. So nakita ko naman isang interview ni Mayor Magalong, ang sagot naman niya, pag pinatawag po ako dyan, pupunta ako at sasabihin ko kung sino. Ang sabi ko, ganun pala hinamon nyo, in words, sabi pumunta siya dito. Ngayon, sinabi ko, kay Congressman Abante, di ikaw na mag-motion na patawag. Siyempre, paligoy-ligoy, wag muna ngayon, madami pa tayong inaasikaso. Unahin yung kontratista. Pero, magkano ba, doon sa PAI, magkano ba yung napupunta sa contractor? Di ba, pinita naman ni Mayor Magalong, 10%. Kay Senator Ping Lacson, parang ganun din, no? If I'm not mistaken, 10%. Pero kay Senator Ping Lacson, 20% doon sa proponent. Di ba? Yeah. Sabihin na nga ni Mayor Magalong kung sino yung pinakamalaki ang nakukuha. Ayaw naman namin. So anong klaseng investigasyon yan, di ba? Ano lang yan, lokohan na yan. Okay. So, I would say it directly, Yeah. lokohan yan, itigil na nila. Kung gusto nila akong pa-ethics, di pa-ethics nila ako. Basta para sa akin, lokohan yan. That's why pala. At pag-aaksaya ng public funds. Yeah. So kung Toby, I remember. Pag sinasabi ko na lokohan yan, pare, kung gusto nila, patawag nila ako sa ethics. I was going to ask kung Small committee report, wala na.
ayaw nga na ibigay, kaya nga kailangan si Saldico na lang di ba? Magpaliwanag. Ayaw naman nila patawag si Saldico. So, sino magpapaliwanag ng small committee? Yung USB, okay, yung USB, bakit ba ako nagdala ng USB? Kasi, di ba, sabi ko, bakit itong mga pinagpalang party list, ilan lang sa pinagpalang party list? Kunyari, yung Ako Bicol, na kung saan party list si Saldico, meron siyang projects na naipasok doon sa BICAM, pero hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295,000,000 worth of projects under Ako Bicol. Okay? Na dinala sa kung saan distrito. Ang BHW party list sa pamangkin niya to kay Angelica. 2,064,000,000. Wow. Okay. Nakapangalan kay Congressman Saldico as Saldico, no? Kasi doon makikita mo yan eh. Makikita mo kung sino yung proponent o sino yung request o requestor, proponent, proposer, at saan distrito pumunta, di ba? So, under Saldico as proposer is 13,803,693. Ngayon, sinabi ko yung figures. Kaya hindi ko alam ba takot sila sa USB. Kasi baka sabi, kaya ko lang in-itemize yung kasi baka sabihin na inimbento mo lang yan eh. Di ba? So doon nakasulat per project, anong title, magkanong amount, saan distrito napunta. Okay. So, yun ang punto ko. Kaya gusto kong pakita yung USB. Okay. Ngayon, bakit napakahalaga? Bakit ko kine-question yung pag-identify ng party list? Number one, ang party list, alam ko na meron silang allocation to identify infrastructure projects, binibigyan rin sila. But kung di ako nagkakamali, it's 100 o 150 million. Let's say 150 million para sa bawat party list. Okay? Kasi di ba, kaya naman konti lang yung binibigay na allocation. Kasi pupunta rin na sa distrito, di mas mabuti ng yung party list, yung district congressman ang mag-request, di ba? But siguro out of accommodation, they can identify 150. So 60 plus party list, yung iba 150 lang. Ano ang special dito sa mga to? Na bilyon. Diba? Bakit naging bilyon sa mga iba? Sa mga to? Correct. Oo. Okay, yung kay Saldico, kaya ako gusto i-point out. Remember, there were 2 districts that I mentioned na umabot sa 20 billion, di ba? Di ba? Natandaan niyo yun? Ano yung 2 districts? Ito yung... Mention na yun ni Senator Ping Lacson eh. Yung yung districts, di ba? I don't want to keep mentioning the districts because ang papakita ko dito na yung congressman, tinapunan lang siya ng proyekto. Ibig sabihin, kahit yung distrito na 20 billion na, tinapunan pa ulit ni Saldico ng additional billion. Oo. Di ba? So baka isa siya sa mga naglalagay ng pondo doon sa distrito na yon. Di ba? In 295 sa barangay health workers na ni pamangkin, yung niece ni Saldico na si Angelica Co, 2.064 billion. Yung ganong kalaking pera, yung ganong kalaking alokasyon sa party list. Historically, ganun ba? Dahil nga, di ba, ang yung tanong mo is, bakit padadaan sa party list yung pakikinabangan ng distrito? Bakit hindi For na lang example, magbigay tayo ng konkreto para mas maintindihan. Kunyari lang, Ali, ikaw party list congressman. Ako district congressman sa Navotas. Di ba? So, syempre, ako, re-request ako ng proyekto para sa distrito ko, di ba? Correct. Okay. So, ang hirap mag-request para madala sa distrito ko. Pero yung party list congressman, pag dinaan mo sa kanya, kaya niya mag-identify up to 2 billion. 2 billion is almost the NEP, the basic NEP. Pag nagsimula yung NEP, pag wala pa yung mga additional during the BICAM, halos ganyan ang NEP ng bawat distrito. Ibig sabihin, para siyang isang distrito, gano'n? Mas lalo na yung kay Saldico, 13 billion. Pinupunto ko lang, pag si Saldico ang lumabas na proposer,
pwede siya hanggang 13 billion. Pero yung mga congressman, pag ikaw, unti-unti lang ang pwede mong hingin. Oo. At ang tanong dito, alam ba ng congressman na dadalan siya ng pondo ni Saldico doon sa distrito niya? Oo. Diba yung nakita ko yung interview ng isang kasama ko sa Congress, sabi niya, hindi ko maalam yan eh. Nakita ko lang nandyan eh. My other question, aside from Congressman Saldico, is also House Speaker Martin Romualdez. Is he also going to, because he was also part of that small committee, is he also No, he was not part. In fairness, he was not part of the small committee. ever? But isn't he aware of also these insertions, if ever? Kaya nga, dapat tanongin si Saldico. Tanongin si Saldi, report mo ba to kay Speaker o sariling diskarte mo to? Oo. Alam mo, Pat P. Ali, ang hindi ko maintindihan is this, no? I cannot understand. Wala naman siguro magsasabi na naapektuhan yung reputasyon ng House, di ba? Yeah. Ang problema dyan, ako yung sinisisi. Oh. Kaya doon nakakaya maging congressman kasi isa pinagsasabi ko. So, ibig sabihin, ako pang nagsasabi ng totoo, na sinasabi ko lang yung totoo, na lumalabas may mali, ako yung gusto nilang sisikihin na may kasalanan kung bakit pangit ang imahe ng House. Hindi ko alam